Heaven knows. Magandang araw mga kapitbahay. Welcome po muli sa ating kapitbahay segment. At sa araw na ito, ang ating pong pagninilayan ay ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, chapter 12, verses 1 to 7, na kung saan napakaganda ang Ebanghelyong ito. Dahil sinasabi sa Ebanghelyong ito na wala tayong maitatago sa Diyos. Lahat alam niya. Alam niya ang saloobin natin, alam niya ang nararamdaman natin, basang-basa niya ang isip natin. Kumbaga, sasabihin pa lang natin, alam na niya kung ano ito. Kaya, ano po yung mensahe sa atin? Oo, kung minsan nakakapaglihim tayo. Oo, kung minsan may itinatago tayo sa ating kalooban. Hindi natin masabi dahil nahihiya tayo. Hindi natin masabi dahil nanliliit tayo. Pero alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Kaya naman, ang gusto ng Diyos, tayo ay magkaroon ng constant communication sa Kanya. Napakahalaga ng misa. Napakahalaga ng mga sakramento, napakahalaga ng panalangin. Kahit dahil ito yung nagiging connection natin sa Diyos, kaya naman lagi kong sinasabi sa inyo, lagi kong ibinabahagi sa inyo, yung malalim na kaugnayan natin sa Diyos. Itong ganitong gawain, the testimony, maraming pagkakataon sa aking buhay na masasabi na okay lang ako, ayos lang. Pero deep inside, there is something. Merong pagdadalamhati. Mga kapatid, ito yung kwento ng ng isa kong kaibigan. Sabi ko parang na nasa Amerika. Sabi ko parang masarap naman yung buhay dyan. Parang lagi kang napakasaya. Pero alam, sabi niya po sa akin, yun lang ang akala mo, brother. Nasa harapan lang ng camera kaya kailangan ngumiti. Pero hindi madali. Hindi madaling mapalayo sa pamilya. Hindi madali ang ginagawa namin dito. Mga kapatid, that is the reality of life. Hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos. Kaya nating magtago sa tao, pero sa Diyos, hindi. Kaya naman, ano ang mensahe ng Diyos sa atin? Maging transparent tayo. Maging totoo tayo sa ating sarili. Maging bukas tayo sa Diyos. Huwag tayong magsinungaling sa Kanya. Hindi natin malilinlang ang Diyos. Kaya natin linlangin natin kapwa, pero ang Diyos hindi natin malilinlang. Ito yung mensahe sa atin ngayong araw na ito, na maging open. O-P-E-N. Open. On. Dapat laging naka-on. P, there must be a pure heart in us. Yung puro, yung bukas, yung totoo. E, Eucharist-centered. Bakit? Ang misa po ang pinakamataas na uri ng dasal. Kung meron tayong hihilingin sa Diyos, kung meron tayong naisabihin sa Diyos, sa misa, the best. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya through the Eucharist. Bagamat lahat ng sakramento ay daluyan ng biyaya ng Diyos, katulad ng itinuturo sa atin sa katisismo. Pero ang misa, ang sabi nga ay, the culmens et fons, the fountain of all graces, misa, liturgy. Kaya naman, ano yung N? Nourished the Word of God. Nagpapahayag ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. So we must nourish the Word of God. Dito tayo lalago. Sana po mga kapitbahay sa hapong ito ay nakapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo na kung saan tayo tatakbo sa panahon ng ating kalungkutan. Hindi natin pwedeng takbuhan ang problema. Hindi natin pwedeng takbuhan ang Diyos. No.
Nakasubaybay yan. Nakasubaybay lagi. Alam niya, ang laman nito, ang laman nito. Sabi nga, ultimo bilang ng buhok, bilang ng niyang lahat. Wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya, be open. Be open. Dahil, our being open to God leads us saan? Sa biyayang siksik, liglig, at umaapaw. Mga kapitbahay, maraming salamat po sa pagkakataong ito at sana po kayo may napulot kahit konti sa hapong ito. Muli po, ito po ang inyong kapitbahay na nagsasabing ang salita ng Diyos ay gawing buhay at gabay sa ating paglalakbay. Maraming salamat po and God bless you.